like showers watering the earth. In his days the righteous flourishes, prosperity abounds. He will rule from sea to sea. All kings will bow down to him. All nations will serve a Lord and King. He endures as the sun, as long as the moon. His majesty will shine through all the world. Praise be to the Lord my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to his glorious name eternally. And all of my hope, all of my help, all of my life, because of you. Because of you. All kings will bow down to him. All nations will serve a Lord and King. He endures as the sun, as long as the moon. His majesty will shine through all the world. Praise be to the Lord my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to his glorious name eternally. All of my hope, all of my help, all of my life, because of you. Let the earth be filled with praise. Praise be to the Lord my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to his glorious name eternally. All of my hope, all of my help, all of my life. Praise be to the Lord my God of Israel. Had it not been because of you, who'll be on my side? Praise be to his glorious name eternally. All of my hope, all of my help, all of my life, because of you. Because of you. Because of God of Israel. Because of you. And though our strength is failing, Lord,
our strength is ebbing away. As long as we know that you are here by our side, we can make it, Lord. As long as we know that you are the God of Israel, to strengthen us, we can stand, Lord. We praise your name, Jesus, all day and every day. Hallelujah.
walk each in the name of his God, but we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Unafraid I am, for you are with me, Lord, holding my hand, so I won't be lost. Reaches out for me. You died for my sin and shame. Never thought of yourself that you are a God. Can't stop but praise your name. Amazing love displays at a cross. You are the only one who could ever do that thing. Your life you gave away for us to have away. Jesus, my God, you are my everything.
Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail? Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministries Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Servants Force Devotion. Sinong ama nagplano na masama sa anak niya? Sigurado ang plano ng Diyos sa atin, puro magaganda ang plano ng Lord sa atin, puro mabubuti ang plano ng Diyos sa atin, at hindi raw kayang bilangin ang plano ng Diyos sa atin dahil ganun tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. Sabi ko na nga ba, ikaw ang kailangan ko, ikaw lang ang buhay ko. Can't stop but praise your name, amazing love displays. At a cross, you are the only one who could ever do that. You inspire me with your love, 'cause you gave your life and holy blood for us. I'm saved and now I am set free. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running, it keeps running after me. Wondering how to give your tithes and offering? Maraming paraan at madali lang po yan. Pwede kayong mag-transfer via GCash. First, mag-login sa inyong GCash account, i-press ang Pay Bills, then choose Others. I-type at hanapin ang Jesus Christ to God be the Glory Church International. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Confirm your details to complete the transaction. And it's done! Ang bilis lang, di ba? What if from PayMaya? Pwede rin! Just key in our church's account number. Walang GCash, PayMaya, or coins.ph? Okay lang dahil may PayPal din tayo. Just go to our website www.jctgbtg.com and click the Give Today button. Bukas pa rin ang ating bank accounts para sa direct and online deposits. These are the account names, account numbers, kung saan ka pwedeng mag-deposit ng inyong tithes and offerings, Project G-Code, and Friends Again pledges.
pa rin kayo magbigay through selected remittance centers. Kapag through Western Union, please write Efren Lopez as receiver and provide this contact number. Kung sa Palawan Express, M. Luwilier at Cebuana Luwilier naman. You can write Efren Lopez or Judith Lagunsad as receiver at gamitin ang number na ito. Para masigurong successful ang inyong pagbibigay, please make sure to message us at ating official Facebook page with your name, contact number, amount na ibinigay, reference number, at photo o screenshot ng inyong transaction. To know more about our online giving, contact us at 87113698, local 112, or send us a message sa ating official Facebook page or bumisita sa ating website www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, 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 glory, hallelujah. Dakila ka namin, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Itinataas namin ang pangalan mo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo na kanina pa po namin nararamdaman, Panginoon. Salamat muli, binisita mo kami, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo mo, Panginoon. Patuloy, O Diyos, kami dumudulog sa iyo sa pagkakataong ito. Muli, handa mo, Lord, aming mga puso, aming mga isip, sa pakikinig ng salita mo. Lord, I pray, ikaw ang kumilos sa bawat isa po sa amin, Panginoon. You grant us peace, grant us joy, grant us wisdom, Panginoon, O God, sa mga salita mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na lahat na aming mapapakinggan ay maging kalakasan po ng bawat isa po sa amin na nandirito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang kumausap sa bawat isa, ikaw ang magsalita sa bawat isa. Gamitin mo lang po akong bilang mouthpiece mo, Panginoon, kundi ang kalooban mo lamang po ang aking masabi, Panginoon.
Iliw mo kami sa spirit of error, Panginoon, at hayaan mo, Lord, ang Holy Spirit mo ang kumilos sa buhay ng bawat isa po sa amin na nandirito, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po kami sa iyo sa tagumpay. Pinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa dakila at matamis na pangalan mo. In the name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord sa pumapagpalang umaga po sa inyo po lahat. Kamusta na po kayo? So anyway, mga kapatid, on behalf of our beloved Bishop Louie and Pastor Norma, salamat sa opportunity na ito. Higit sa lahat, sa ating Panginoon, maraming salamat dahil binigyan niya na naman po ako ng pagkakataon para makapaghayag po ng kanyang kabutihan. Amen po? So sa hindi po pagtadagali, if you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Psalms 27 verse 13. I would have lost heart, ito po si David, unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. And that is our topic for today. Sige po, makakaupo na po tayo lahat. So, brothers and sisters, kilala po nating lahat kung sino si David. Sino po dito hindi nakakakilala kay David? Hindi po yung kapitbahay nyo, ha? Si David po, yun nasa Bible. So lahat tayo, si David po, alam naman natin, he is a great warrior, an extraordinary warrior po si David. Kaya niya pong pumatay ng 10,000 na katao sa isang labanan. Ganun po siya katindi. Pero kung babasahin po natin ang verse 1 ng talatang ito o ng chapter na ito sa 27 po, binanggit niya po yung salitang fear at afraid. Then sa verse 3, ang sabi niya, though an army may encamp against me, ang sabi ni David. So ibig sabihin, marami po ang nakapaligid po sa kanya, nakalaban kay David. At naniniwala po ako, gayon din po sa ating lahat ng mga Kristiyano. Kaya wag po tayong basta magre-relax at magpapabaya. Bakit po? Dahil kung gaano po kadami yung nakapaligid po, nakalaban sa kanya, ganun din po sa atin, karami na nakapaligid po sa atin. Amen? Kaya nga sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So brothers and sisters, there are millions of evil spirits ang nakapalibot or nakapaligid po sa ating lahat na hindi po natin nakikita. At madalas po ay hindi po natin namamalayan. At ang intention po nila is to steal, to kill, and to destroy. Pero mas nakafocus po yung mga yan doon po sa destroy na tinatawag. Kaya ano po ang nangyayari sa iba? Marami po ang nawawasak ang pamilya, nasisira ang pananampalataya, bumabagsak po ang mga kabuhayan. At isa lang po ang author niyan, ng destroy na yan, walang iba po kundi si Satanas. Amen po. At ang mabigat po dyan po pumapasok yung pong pag-aalala ng marami at yung iba natatakot, yung iba nagkaka-anxiety pa. Ang strategy po ni Satanas is almost similar kung ano po yung strategy niya na ginamit back in the early church. So yung lahat ng members ng church, pinapatay niya. Some of them are beheaded. Pinugutan ng ulo, imagine. Some of them are being crucified. Pinapako sa krus. Some are put in the lion's den. At yung iba naman po, sinisibat po sila. So ganun katindi. Kaya instant death po ang nangyayari po sa kanila. Pero in our modern days, brothers and sisters, ang ginagawa naman po ni Satanas po sa atin ay gumagamit naman po siya ng mga global economic crisis. Andyan ang persecutions, kalamidad, poverty, isa po yan. Na ibig sabihin, unti-unti po tayong gugutumin, unti-unti tayong wawasakin, sisirain, at papatayin kung tutusin. Kung mapupuna po ninyo, lahat ng basic needs ngayon, di ba, tumaas eh. Pataas ng pataas. Naniniwala ako, marami sa atin halos hindi mo na mapagkasya yung budget mo, yung kinikita mo.
dahil sa pagtaas po ng bilihin. Pamasahe mataas, pagkain mataas, petrolyo although bumaba ng konti pero mataas pa rin compared dati 10 piso lang mga kapatid. Ngayon magkano? So mataas pa rin. Lahat mataas, ako na lang nga hindi mga kapatid, di ba? Talagang hindi na po yata mangyayari yun, no? So, kaya unti-unti po, pinipiga po tayo. Unti-unti pinapatay po sa gutom ang tao, sa hirap ang tao. Kaya dyan po pumapasok yung compromising spirit. Bakit ko po sinabi, lalo na po sa loob ng church, no? Brothers and sisters, there are churches po, hindi ko naman nila lahat, na nag-o-offer po ng iba't ibang mga klase, mga perks sa mga tao. Meron po dyan, mag-o-offer ng tuition fee. O, di ba? Ang ganda, tuition fee. Meron dyan, mag-o-offer ng perhaps na loan. 50,000, 100,000. Maglo-loan ka. Meron dyan, mag-o-offer naman ng house and lot. Wow, ang sarap, house and lot para sa mga members. At meron din po, mag-o-offer naman ng compensation, yung magandang compensation, pasasahuran ka, mag-worker ka lang sa kanila. Imagine. Which may sound very tempting and enticing. Mukhang napakaganda. But the sad truth is, there is an underlying deception dito sa mga offers na to. Bakit ko po sinabi? Because of the false teachings and wrong or false doctrines. That is why we need to be careful. Mag-ingat tayo mga kapatid. Ganyan po ang deception po ni Satanas. Nakita nyo si Jesus Christ, inoferan din niya. Ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. Sambahin mo lang ako. Nag-offer din. Tama or tama? Tama. Brothers and sisters, hindi po lahat ng blessing, hindi po lahat na nakikita po natin na kumikinang, kumikislap, na magaganda or enticing offers ay sa Diyos. Yan po ang tatandaan po ninyo. Hindi po lahat. Kaya dyan po mangyayari mga kapatid, pumapasok yan dahil sa hirap nga ng buhay ng tao. Hindi lang po sa bansa po natin, even in all over the world. Kaya ang resulta mga tao, nagkakaroon ng takot, nandyan yung pag-aalala, nandyan yung anxiety, dahil sa hirap ng buhay at sa dami ng problema. However, ang tanong, bakit nagkakaroon ba talaga ng takot ang tao? Ang sabi ni David sa Psalms 27:13, I would have lost heart. Sabi niya, for your information, hindi lang po maraming mag-give up sa loob ng iglesia. Yung iba nga sumuko na talaga eh. Kaya nga yung iba wala na dito eh. Aside na umuwi na sa ating Panginoon, pero yung iba nasa na. Some of them gave up in faith dahil sa hirap ng dinadanas ng buhay. At, ang masakit, nagpadala sa mga special offer. Pero kung mapapansin po ninyo, ano sabi ni David still in Psalms 27:13, I would have lost heart unless I had believed. Kaya lang, ang tanong, believe in what? Again, in verse 13 of Psalms 27, that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Ang sabi niya, for your information, there are two kinds of land in this world. Unang-una is the land of the living. So traced back sa mga Levita, yung Levites tradition, it refers to the land of Israel, the territory of God na binigay niya po as an inheritance to all the tribes of Israel except sa Levi, which I believe can also be referred as the church of God. At ang church of God are composed of people who had been risen from spiritual death by Jesus Christ as found in Ephesians chapter 2 verse 1. And you He made alive who were dead in trespasses and sins. Ibig sabihin, kapag sinabing the land of the living, it is the church of God. At hindi lang po basta church of God yan. It is a living church of God. Ibig sabihin, buhay na iglesia. Amen. Now second, ang mundo po or ang world. And it is called the land of the dead. So it is composed of people who do not believe in the Word of God and who do not obey the gospel of Jesus Christ. However,
David said that he would like to see the goodness of God in the land of the living. Yan ang sabi niya. So meaning, he was expecting good things in the land of the living. But in our case, mga kapatid, na nakakalungkot ang ibang tao sa labas po ng church nag-expect ng goodness ng ating Panginoon. Hindi po sa land of the living. Some are expecting of good government, good economy, good people around us, outside the church. Alam niyo mga kapatid, I just want you to know that the goodness of God cannot be found in the land of the dead. Hindi mo matatagpuan yan doon. Dahil nga po yan po yung lugar ng mga patay. Why? Because the first reason in Ephesians chapter 2 verse 5, even when we were dead in trespasses, ulitin ko, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ, by grace you have been saved. Ibig sabihin, lahat po ng tao sa mundo at lahat po ng wala sa ating Panginoon, lahat po sila kung tawagin, dead, patay. Dead in faith, dead in transgressions, dead in trespasses. However, ang sabi sa Matthew 22 verse 32, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead. God is not the God of the dead, but of the living. Uulitin ko, brothers and sisters, I just want you to know that our God is not the God of the dead, but He is the God of the living. Ibig sabihin, hindi talaga natin may expect yung goodness ng Lord in the land of the dead. Kasi buhay yun eh. Sa land of the living yun eh. Amen? Now, dahil siya po yung Diyos po natin na buhay, na-topic natin yan noong nakaraan, mga kapatid. Now, let's go to the second reason in Ephesians chapter 2, verse 2 naman po tayo. In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Ang tawag po sa kanila, sons of disobedience. Brothers and sisters, tatanungin ko po kayo, ano po ang may expect natin na blessing or goodness of God doon sa mga sons of disobedience? Ano pa? Verse 3. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Imagine, tinawag din silang by nature ng children of wrath. Kapag sinabi mong anak ng puot, ibig sabihin, dadanasin nila ang puot ng Diyos. In fact, ano po ang mangyayari po sa kanila, mga kapatid? Romans 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. For your information, brothers and sisters, dito po guilty ang human race in general. At yan po yung greatest peril na haharapin po ng sangkatauhan. Yung pong wrath of God, especially yung children of wrath. Kung minsan po kasi, mga kapatid, ang mga tao, ino-object po yung idea ng wrath of God, kung mga parang mababaw lang sa kanila yan. Ini-equate po nila sa human anger, which ang human anger is motivated by what? By selfish personal reasons, or yung pong desire para gumante or maghigante. Hindi po human anger ang pinag-uusapan yan. Puot po ng Diyos yan, or Diyos po yan na napupuot. Huwag po natin kalimutan at huwag po natin biruin na ang wrath of God is completely righteous po yan in character. At dyan po tayo iniwas ng Diyos na danasin niyang puot niya. Iniwas niya tayo, kaya nga niya tayo niligtas in the first place. Kaya po mga kapatid, ang goal po ni Apostle Paul is to demonstrate yung pong absolute necessity ng gospel or ng good news of salvation from God's righteous wrath. However, yung pong wrath of God ay nakaabang po sa kanila. Against ungodliness, against unrighteousness. Kaya papaano ka ngayon mag-expect
na magiging maganda ang mundo. Samantalang nakalaan pala ang puot ng Diyos sa wicked people or sa world. Brothers and sisters, hindi po pinakailaman ng Diyos ng Lord ang land of the dead. Dahil nandun po siya sa land of the living. Nandun po ang presensya niya sa loob po ng iglesia. Although hindi ko po sinasabi na hindi po omnipresent ng ating Panginoon, na limitado lang po siya sa church. What I'm saying is, His presence is often felt inside the church. Madalas po dito natin nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga mapapalad po tayong lahat na nandirito sa land of the living Dahil nandirito po ang presensya ng ating Diyos to do something great in your life. But on the other hand, the wicked in Romans 1:26, for this reason God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Ibig sabihin, pinabayaan na po sila ng Diyos. Kung makikita po ninyo ngayon, ang world, magiging observant po tayo. Kabi-kabila po. Ang paggawa ng kasalanan, talamak. Perhaps, pinabayaan na sila ng Panginoon. At ang iba, hindi ko naman po nila lahat pinabayaan dahil ayaw po nilang magpasakop sa Lord. Ayaw po nilang sumunod sa Diyos. Kaya nga, sons of disobedience. Pero napakapalad po natin. Bakit? Bawat hakbang po natin, pinakikialaman tayo ng Diyos. At mas gugustuhin ko na napakialaman ako ng Diyos kaysa pabayaan po ako ng Diyos. Moreover, the question is, bakit sila pinabayaan ng Diyos? O hindi sila pinakialaman? Yung Romans 1:19-20. Because what may be known of God is manifest in them. For God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ano po ibig sabihin? Meaning to say, pinakita po ng Diyos sa atin something of His eternal power and divine nature sa pamamagitan ng creation. Sa mga bagay na nilikha ng ating Panginoon. At binigay niya po sa atin yung pong general revelation that is obvious doon po sa creation, na nandun po sa puso at isipan ng mga tao. That is why there is no more mystery in the Godhead. Because it has been revealed by God in the Old Testament and even in the New Testament. Kaya po sinabi po sa Romans 1:21-23, because although they knew God, ulitin ko, because although they knew God, bagamat kilala nila Diyos, alam nila Diyos, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. Verse 23, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds and four-footed animals and creeping things. Brothers and sisters, I just want you to know that the problem is not that man did not know God, but that he or ang tao did not know Him at all. Hindi po siya kilala. And people refuse to glorify Him as God. So therefore, ang sangkatauhan po ay wala na pong excuse. Dahil instead of glorifying God, ang tao po transformed his idea of Him into forms, into images. So, more comfortable doon sa kanyang corrupt at madilim po na puso. At ang ibang tao po cannot seem to resist yung tukso na lumikha na sarili ng Diyos into His own corrupt image. Kaya kailangan po natin, mga kapatid, na constantly be reminded that i-compare po natin yung ating sariling konsepto ng Diyos against dun sa katotohanan of who God is as revealed in this world. That is why man are also guilty of worshiping and creating a self-made God. Pag sinabi natin image in Romans 1:23, basahin natin ulit, and change the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. Sa Greek po, or ancient Greek po, ang sabi po ang word po na image is eikon. At napakadelikado po.
Napalitan po or baguhin po yung glory of the incorruptible God. Imagine, incorruptible God yan, papalitan mo into an icon or an image of your own choosing. Ibig sabihin, gumagawa ka ng sarili mong Diyos. So to cut the story short, brothers and sisters, ibig sabihin, gumawa po sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya po sila tinawag ng land of the dead. Because their God is dead. At yan po ang totoo. Ang Diyos po nila hindi po nakakarinig, hindi po nakakakita, at hindi po kumikilos. Amen. Kaya nga, in other words, kaya ayaw po ng Diyos silang pakailaman. Dahil once na may sinamba ka na ibang Diyos, maliban po sa Kanya, maliban sa totoong Diyos, or nilikha mo na sarili mong kaisipan at konsepto, ay hindi ka na pakikilaman ng ating Panginoon. Ang gusto po niya, siya lang ang Diyos mo, siya lang ang sasambahin mo, siya lang ang itataas mo, siya lang ang luwalhatiin mo. Wala na pong iba. Kaya nga kahit gaano po kaganda ang mundo, land of the dead pa rin po ang tawag ng Diyos dyan. Pag hindi po tunay na Diyos ang sinasamba po nila. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Dahil lahat po ng hindi naniniwala sa totoong Diyos ay patay lahat sa pananampalataya. Kaya nga ngayon mga kapatid, ang pinaka-aim or goal po natin, ang mga tao po'y madala po natin sa totoong Diyos. Amen. Dahil yan lang naman po ang magagawa po natin dito sa mundong ibabaw para sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 9, verse 22, to the weak I became as weak that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Ibig sabihin, yun lang po ang magagawa natin, makapagligtas ng mga tao, makapagdala ng mga tao sa harapan ng ating Panginoon, makapagdala ng mga tao sa totoong Diyos. Amen! Furthermore, ginawa na po ng Diyos ang goodness niya sa world nung mamatay po siya sa cross of Calvary. Kaya wala na pong masasabi ang tao. Huwag po tusin. Nung pahirapan po siya, pinasan niya po yung cross, at tapos pinako siya, pinatay siya. Yun na po mismo ang goodness ng Lord doon sa land of the dead. At yung goodness na yun ay conditional pa. Kapag tinanggap po nila, magiging good yun. Pag hindi nila tinanggap, magiging bad po para sa kanila. In fact, si Jesus Christ, ang sabi niya in John 3:18, he who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, ibig sabihin, kapag yung lahat ng naniwala sa gospel of Jesus Christ, mapalad tayo. Mapalad ka, mapalad ako, mapalad tayong lahat. Why? Because we are not condemned. Kaya itinurin po tayong anak ng Diyos. But those who do not believe, they are condemned. Hindi po ako nagsabi, ang Bible lang nagsabi. At yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Brothers and sisters, yun na lang pong tanging goodness na matatanggap po nila. Doon pala magsisimula ang goodness ng Lord po sa buhay nila. Pero ang iba, ayaw pa nilang tanggapin. Pero pasalamat po tayong lahat. Dahil tinanggap po natin nung mamatay siya sa cross of Calvary. Kaya lahat po ng klase ng goodness, tinanggap po natin dito po sa loob ng Church of God. Amen! So in other words, wag po tayo mag-expect na maganda sa world. Dahil wala naman po maganda po sa world. Nagde-deteriorate po ang mundo natin. Kaya lang ang iba po kasi, nadi-disappoint, nadi-discourage. Bakit? Marami po nag-e-expect hanggang ngayon sa mundo. Hindi ko kayo masisi sa government. Iba nga, ayaw man ng presidente natin. Brothers and sisters, truth be told, kahit sino pa po ilagay mo dyan, ganyan pa rin po ang mangyayari. Hindi lang naman sa bansa natin maging sa buong mundo.
Dahil yan po yung sad reality na sinasabi din po ng Bible na ang world po is doomed for destruction po talaga. That is why ngayon mga kapatid, napakabigat, napakatindi po ng labanan. Kaya wag maging matalino po tayo. Huwag tayong masyadong umasa po sa mundo. Huwag tayong masyadong umasa sa tao. Doon po tayo umasa. Sa Diyos po tayo umasa. Yan lang ang tanging pag-asa natin. Hindi po ang world, hindi po ang tao. Apparently, brothers and sisters, the worst thing that will happen to earth is written in 2 Peter chapter 3. So, mga kapatid, God destroyed the earth in the book of Genesis chapter 6. So, 8 tao lang po ang nakasurvive kasama po si Noah. Winasak niya sa pamamagitan ng baha. But this time, He's going to destroy the world by fire. Sa paanong paraan? 2 Peter 3:10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. So hindi ko alam kung paano, probably yung po mga explosions na maririnig natin, yung mga sasabog, yung mga nuclear weapons na yan. Pero sinabi ng Bible, lahat daw malulusaw. Sa Zechariah chapter 14 verse 12. And this shall be the plague with which the Lord will strike all the people who fought against Jerusalem. Their flesh shall dissolve while they stand on their feet. Their eyes shall dissolve in their sockets, and their tongues shall dissolve in their mouths. Imagine, buhay ka pa. Nabubulok na yung laman mo, nalulusaw unti-unti. So possible by radiation, I don't know. At alam ko, hindi lang po US ang meron nuclear weapon, pati Russia, pati Japan, pati China. Kaya kapag nagsabay-sabay ang mga yan, lahat yan, tapos sumabog, perhaps yan po yung probably na sinasabi ng great noise, na sinasabi ng Bible. And that is the end of the world. And that is the future of planet Earth. Kaya po wala po tayong goodness na matatagpuan sa world. Dahil dyan po patungo ang mundo. Kaya nga minsan nagtataka ang Lord sa atin. Ang ibang mananampalataya talaga nakafocus masyado sa mundo. Hindi ko masisi dahil nandito tayo sa world. Supposedly dapat ang mind po natin. Dapat nakaset po sa Kanya. Dapat nakaset po sa langit. Sa itaas po tayo nakaset. Bakit? Sabi po sa Luke 21:36, watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape. Take note, that you may be counted worthy. Karapat dapat daw to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Ibig sabihin, the only thing para maiwasan po natin itong mga catastrophe nito is to escape through rapture day. Yun na lang po ang tangi natin pag-asa. Now, hindi ko po ito sinasabi para i-discourage po kayo. But all the more na ma-encourage po tayo maglingkod po sa Diyos. Mas lalo tayong ma-encourage magsimba. Mas lalo tayong ma-encourage sumamba. Mas lalo tayong ma-encourage magbasa ng Biblia. Mas lalo tayong magsumiksik sa ating Panginoon. Huwag po tayong umasa sa mundo. Rather, umasa po tayo doon sa land of the living, which is the church of God. Why? Because there is power, there is healing, there is miracle in the land of the living. Ilan po sa atin dito, hindi lang po nagpapatotoo, nahihiya lang. Meron sa atin dito, pinagaling kayo. Yung meron nga ako kilala, bulag na halos. Mga kapatid, pinagaling ng Diyos. Hindi pa nagbayad sa ospital. Ilan po sa atin dito, bumagsak ang negosyo, pero ngayon nakaahon na. Binalik ng Diyos, doble-doble pa. Ilan sa atin dito, nagkahiwalay kayong mag-asawa, pero ngayon, magkasama at nagkabalikan sila. Mas sweet pa sila kesa sa dati. Bakit? Sa land of the living, nandun po ang miracle, nandun ang healing, nandun ang prosperity, nandun ang reconciliation, nandun ang kalakasan, nandun ang revival sa loob po ng iglesia ng Diyos. At hindi po kayo mabibigo. Why? Because we are the living God, or the living land of the living God. Kaya mapalad po tayo. Kung tutusin nga, wala po dapat malungkot sa atin eh. Unfortunately, kasi kung minsan natatangay po tayo ng land of the dead dito sa world. Alam nyo mga kapatid, hindi po maganda sa earth. Lahat po ng klase ng sakit nandirito sa earth. Lahat.
Sa earth, kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Gutom ka, nga. You have to strive para makasurvive ka dito sa mundo. Pero doon, sa langit, yun ang pinakamagandang lugar na pupuntahan po natin. There's no more tears, no sorrows, nor death, nor sickness. Hindi ka na magtratrabaho doon, magpupuri ka na lang doon eh. Mga kapatid, hindi naman natin kailangan na mamatay pa para makapunta ka sa langit eh. Kung maniniwala ka lang na sa Diyos, na magpapakita ng goodness dito sa land of the living, dito sa church na kinabibilangan natin, dito pa lang, i-consider mo na langit ito. Kahit mainit, langit pa rin ito. Kaya dapat walang nakikita malungkot sa atin. Lahat tayo na nandirito sa land of the living ay buhay po dapat. At dito po, buhay po ang Diyos po rito. Dito po ang Diyos po rito, nakakarinig, kumikilos po. Gumagalaw po yan. At tumutugon po yan. Sinasagot po niya ng panalangin mo, bagamat minsan matagal, pero sumasagot. Bakit? Nandito ka sa lugar ng buhay. Hindi ka nasa lugar ng patay. Nandun ka sa lugar ng miracle. Nandun ka sa lugar ng healing. Nandun ka sa lugar ng kapangyarihan na ang Diyos mo kumikilos. Your God is able to heal you, to prosper you, to give you strength, to give you hope, to give you future, to give you power. Kaya nga supposedly lahat tayo dapat buhay. Just imagine nandun ka sa land of the living tapos patay ka. Na-imagine nyo ba? Mga kapatid, kung andun ka sa land of the living, dapat makita din na buhay ka. Makita din yung lakas mo, yung power ng Diyos sa iyo, yung miracle ng Diyos sa iyo. Alam nyo pa mga kapatid na maganda, naniniwala po ako in the near future, blessing will come in this church. You mark my word. One day, hindi na tayo dito. Mas magandang venue, bago, mas malaki, mas malamig. Lahat tayo sama-sama, iisang oras na lang tayo magpupuri sa land of the living. In fact, naaamoy na namin nila Pastor Les, nila Bishop. It is on His way. Blessing is on the way. Kaya yung iba po, you're thinking, babala ka umalis dito sa church na ito. Isa lang sasabihin ko sa inyo, brother, sister, stay. You stay. Why? Para hindi mo ma-miss yung blessing. Naniniwala po ako na marami pong blessing ang darating po sa atin. From spiritual blessing, from physical blessing, most of all, financial blessing. Because you will see the goodness of God in the land of the living, not in the land of the dead. Furthermore, in addition to this, in Psalms 27:13, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Ibig sabihin, you have to believe. Maniwala ka. You must believe that you are going to see the goodness, the blessing of God in the land of the living. Sa Church of God. Just believe that blessing will come your way sa pamamagitan ng iglesyang ito as soon as possible. And to those who believe, you are going to receive it. Kaya nga, stop expecting something good that will come outside the Church of God. From our society, madalas mabibigo ka lang madidisappoint ka. From people outside the world, from other people, sa loob ka ng church, mag-expect ng goodness ng Panginoon. I've said this once, I'm going to say it twice. We may not be a perfect church. Hindi tayo perfect na iglesia. But one thing I know, we have a perfect God. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka, gagawin niya yan. Yan yung Diyos ng land of the living.
Dahil yung Diyos po na sinasamba natin dito, buhay po yun. Nararamdaman natin yung presensya niya dito po sa loob ng iglesia. Kaya nga sa Psalms 27 verse 4 and 5, one thing I have desired of the Lord that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. For in the time of trouble He shall hide me in His pavilion. In the secret place of His tabernacle He shall hide me. He shall set me high upon a rock. Kaya ano po magiging itsura mo ngayon? In verse 6, and now my head shall be lifted up above my enemies. Lifted up daw yung ulo mo sa mga kaaway mo. Ano po ibig sabihin? Pag tayo po'y naniniwala sa goodness ng Diyos na nasa land of the living, kung nagkaroon ka ng sakit, ng cancer, ng leukemia, anuman sakit yan, mas mataas ang ulo mo dyan. Nasa poverty ka, mas mataas ang ulo mo pa rin dyan. Mga kapatid, hindi ka mas mababa sa kaaway mo, kundi mas mataas ka sa kaaway mo. Sinabi na ng Biblia. Ang prophecy nga ng Bible sa book of Genesis, ang ating Panginoon, He will be bruised, si Jesus Christ, pero dudurugin niya yung ulo ni Satanas. Kaya nga nakaangat tayo pirme. At tataas lang yan, yung ulo mo kapag rock, solid rock, or sa bato ka, tumungtong, tinuntungan mo ang salita ng Diyos, tinuntungan mo, tinayuan mo ang salita ng Diyos. At pag tinayuan mo ang salita ng Diyos, your head is above your enemies. Sa lahat ng problema mo, nasa taas ka pa rin yan. Why? Because you are in the land of the living. Apparently in verse 14 of Psalms 27, wait on the Lord. Be of good courage, or be of good courage ulit, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Hintayin mo daw ang Diyos. Magpakatapang ka daw, ulitin ko. Magpakatapang ka, bakit? Dahil lalakasan or palalakasin niya po yung puso mo. Palalakasin niya yung heart mo. Huwag kang makulit, huwag kang matigas ang ulo, mag-antay ka lang sa ating Panginoon. Mag-antay ka lang sa loob ng church, huwag kang mainip, umasa ka lang sa Diyos, umasa ka lang sa loob ng church, manatili ka lang sa land of the living at tatanggap ka. Now, meanwhile, brothers and sisters, what do we mean by waiting upon the Lord? Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. Ayun. Ibig sabihin, ang pinakasusi, your heart shall not fear, and you will be confident. Huwag kang matakot. You must have confidence that you're going to see the goodness of God in the land of the living. Meaning, when you are sick, be confident that you're going to be healed. If you are in a poverty line, be confident that God will bless you financially. If you have a broken relationship, be confident that God is going to fix it. If everything around you is falling apart, lahat bumabagsak, be confident that God is going to do something about it. Lastly, sa padalit sabi, you will receive the blessings, the goodness of God in the land of the living. Matatanggap po ninyo. Pag lahat na napakinggan natin, in-apply nyo, sinunod nyo, ginawa nyo, ano pa iniintay mo? Alam mo na, tatanggap ka. Bakit? Nanatili ka rito eh. Nag-iintay ka lang eh. Hindi ka umalis eh. Umasa ka lang eh. Kaya naniniwala po ko, lahat po ng umaasa tatanggap. Lahat na naniniwala, magkakaroon ka. Kaya po sa oras na ito, sa lahat po ng buhay, magpupuri tayo sa Panginoon. Bakit? Buhay po ang iglesia na pinasok po ninyo. Land of the living po ito. Pati po ang Diyos po dito, buhay, na buhay, na buhay at kumikilos.
Oh, come on, let's praise the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe. Talagang totoo po na hindi po natin matatagpuan ang goodness ng ating Panginoon sa land of the dead. But rather, the goodness of God can be found in the land of the living. However, para naman po sa ating po mga first-time viewers po, kung gusto po natin ma-experience ang goodness ng ating Panginoon sa land of the living, first, you need to accept Jesus in your lives by believing in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po nating salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, sabi po rito, for by grace you have been saved through faith. So malinaw na sinabi po ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Ito po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved. Ulitin ko, malinaw na sinabi ng talata, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. O sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection ay kailangan po nating paniwalaan at sampalatayanan. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, tapos na, wala na po tayong gagawin? Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? So ang sabi ng talata, ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. So pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Now, ang tanong, papaano po tayo susunod? Or how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness of our sins. Ko-confess natin yung kasalanan po natin at naniniwala po ako, kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat, kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo naman po sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko ang sabi, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Yan po yung pangalawang step. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok yung ating pong transformation, ang ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Aminin nyo man hindi, lahat tayo, lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may mga kahinaan. And in order for us to overcome those weaknesses, we need the gift of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit itself na manahan po sa ating pong mga buhay para mapagtagumpayan yung ating pong mga kahinaan. Sa ating pong mga sariling mahirap pong pagtagumpayan, pero pag nasa iyo po ang Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para ma-overcome yung lahat ng ating po mga weaknesses. At yan din po magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note of these things or these three things na kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly,
we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, para kung gusto nyo ma-experience yung pong goodness ng ating Panginoon sa land of the living, pwede po ba na sa pagkakataon po ito sa mga first time viewers po natin, na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer na nandoon po yung buong puso na tayo po yung nagsisisi at humihingi po ng tawad sa ating Panginoon sa lahat po ng ating pong mga nagawang pagkukulang at pagkakamali. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung unang step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po na screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan, or otherwise, pwede po kayong mag-message po sa ating pong FB page. Iwan kayo na mensahe dyan to give you further instructions. So meanwhile mga kapatid, bilang pagtatapos po natin, muli yuko natin na ating pong mga ulo. Tayo po yung magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, we thank you so much for your word. Salamat, Panginoon. Pinakita mo po sa amin na ang goodness mo ay matatagpuan lamang po sa the land of the living. Hayaan mo, Panginoon, lahat ng aming mga napakinggan ay maipamuhay po namin at patuloy kami manampalataya sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa bawat anak mo na nandirito, Panginoon. At hayaan mo, Lord, lahat ng aming mga napapakinggan, Lord, ay hindi lang po basta mapakinggan, kundi ito po, Lord, ay tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at may apply namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Lord, we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo po sa amin. Continue to bless us and guide us all throughout the week. Maraming salamat po. All these things we ask in your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So once again, mga kapatid, God bless every one of you, and to God be all the glory.